Grabe to! Nagkagulo sa Malacanang FPRRD harapang sinupalpal si Pres Marcos na mutla walang nagawa. Talagang naku, ano ba to? Lumalala na talaga, oo. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitaan ng Bayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitaan ng Bayan TV. Pakinggan yung mabuti, ha? At pinaligiran ng mga barko ng China ang BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Sa gitna ng pangahara sa mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, nagparinig ang Defense Minister ng China tungkol sa isang bansa na sumira daw sa mga kasunduan para sa kapayapaan. Ito ha, China nagpaparinig sa isang bansa na walang sumisira sa usapan. Ibig sabihin, traidor, scammer, ano pa ba? Sumira sa usapan. Sino kaya ito? Ito binibintang ng China, ha? Sige. Sa South China Sea. May unang balita si Mav Gonzales. Isang bansa sa South China Sea ang ilang beses pinatungkulan South China Sea. ng Minister of National Defense ng China sa IISS Defense Summit sa Singapore. Pero sinabi niyang nauudyok at gumagawa umano ito ng mga peking kwento na nakakaapekto raw sa katatagan sa rehiyon. Nako, sino yan? Sino itong gumagawa ng peking kwento? Ha? Mahilig mag-fake news. Okay? Tatandaan po natin, wala po tayong problema sa China nung panahon ni Tatay Digong. Hindi po tayo pro-China, ha? Tandaan po natin, tayong mga DDS, pro-mangingisda. Huwag po nating papaniwalaan yung mga nagpapakalat ng fake news na pag ikaw ay nakikipag-usap sa China, ikaw ay pro-China. Yun yung tumatak sa kanila. Na kapag ikaw ay nakikipag-usap sa China, kumain ka lang si FPRD, makita lang na kumakain sa ganito na basta Chinese, o nakipag-usap siya ganon, pro-China. So, yung mga DDS din sinasabihan na pro-China. Yung ginawa kasi ni FPRRD nun para sa akin, kaya naging maayos naman ng konti. Tahimik naman, hindi nagkaroon ng ganitong iringgihan dyan sa C na yan, C na lang, C. No? Kasi nga, parang ang ginawa ni FPRRD, sinakyan niya. Kumbaga, sumayaw siya sa tugtog na pinapatugtog ng China. Pero hindi niya ibinibigay ang anuman na hinihingi ng China o yung West Philippines Sea na yan. Kasi hanggang matapos ang termino ni FPRRD, yung West Philippines Sea na yan, di ba, nasa atin pa rin. Pero hindi naging ganto ka-pressure yung nangyayari. Hindi nababalitaan na may mga ganto, ganyan, may mga sumugod, ganto, ganyan yung nakikita natin sa ibang mga news. Kumbaga parang easy pang ginamit ni FPRRD rito Kasi kung tayo makikipagmatigasan, alam natin matapang si FPRRD. Pero sapat ba yung tapang? Yung tapang lang. 'Di ba? Kung sakaling makikipagbanggaan tayo sa China. Yes, ang Pilipino matapang 'yan, palaban 'yan. 'Di ba? Handang magbuwis ng buhay 'yan. Pero kung iisipin mo yung kapakanan ng mga inosenteng tao, 'di ba? Mahirap kapag pinasok mong isang gulo. Ang isang gulo madaling pasukan 'yan, pero napakahirap labasan 'yan. Kung iisipin mo ang kapakanan ng mga Pilipino at katahimikan ng bansa mo, hindi na para makipag-iringgihan ka sa bansa na 'yan. 'Di ba? Maaaring makipagkaibigan ka na lang. 'Di ba? Kahit labag minsan sa kalooban mo kung hindi mo naman kaya talaga siyang kalabanin Pero huwag kang magpapasakop. Yun naman yung ginawa ni FPRRD, hindi naman siya nagpasakop Kung nagpasakop tayo, edi dapat ngayon hawak tayo ng China. Kung nagpasakop tayo ngayon, edi dapat yung West Philippine Sea nasa kanila na. Bakit hanggang ngayon naghahabol pa rin yung China sa West Philippine Sea? 'Di ba? Kaya-kaya naman ibigay ni FPRRD yan Pero hindi niya naman ibinigay.
Kumbaga pakikipagkaibigan lang o mag-ayos tayo ganto, kaibigan natin lahat ng bansa. Ikaw, halimbawa sa'yo, lahat ng kapitbahay mo, kaibigan mo, sa tingin mo may makakaaway ka? Kung mag-away-away sila, sa tingin mo madadamay ka? Hindi, dahil kaibigan ka nila eh. Kaibigan mo sila. 'Di ba? Maganda yung pakikisama mo sa kanila. Ikaw lang po ay pro mangingisda. Baka kasi hindi naiintindihan ng mga spoiled ang kalalagayan ng maliliit. Ayaw nyo makipag-usap, yabangan kayo ng yabangan. Sino bang naaapektuhan? Kayo ba? O mangingisda? Puro kayo pataasan ng ihi. Anong sabi nung mangingisda? Nung panahon ni Tatay Digong, nakakapangisda sila. Ngayon, hindi na. Ngayon, nagpaparinig ang China. Hindi kayo tumutupad sa usapan. Yung panahon na nakakapangisda sila is nandoon din ang ng China, yung presensya nila, di ba? Is pinapayagan yung mga mangingisda natin. Bakit? Kasi nga nakipagkaibigan tayo sa kanila. Wala naman kasi tayong magagawa eh. Sa ngayon, ano ipanlalaban natin sa kanila? 'Di ba? O kung sakali sige, o may mga tumutulong sa atin, nandiyan yung Amerika, iba't ibang bansa, paano pag lumalayan? No, pag lumalayan, sa tingin ba natin hanggang kailan nila tayo sasamahan? Hanggang kailan tayo tatagal? Maraming Pilipino magbubuhis ng buhay diyan. 'Di ba? Ang ekonomiya natin lalong babagsak kapag nagkaroon ng mga gera-gera na 'yan. 'Di ba? Kawawa din ng mga inosente. Hihintayin pa ba nating magkaganon? 'Di ba? Kasi kung hindi mo kaya, pwede kang umatras, hindi ka duwagan ng pag-atras. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na kinaibigan sila ni Tatay Digong is pro-China na. 'Di ba? Lahat naman eh, 'di ba? Kaya nga tayo nakikipagkaibigan tayo sa Amerika, hindi dapat pro-America na rin tayo kasi kaibigan natin yung Amerika. Eh. Nakikipag-usap tayo sa Amerika, hindi dapat pro-America na tayo. Nakikipag-usap tayo sa Japan, hindi dapat pro-Japan na tayo. 'Di ba ganoon? Oh, wala din pinagkaiba 'yon kay FPRD kasi yung iba kasi hindi masyado nakikipag-usap sa China, si FPRD lang nakikipag-usap sa China. 'Di ba? Kaya medyo nakalma yung China nung panahon niya. Kaso ngayon, medyo hindi sila nakakalma kasi may nakikita silang mga base ng mga militar na Amerika dito. 'Di ba? Nakikita nila sa West Philippine Sea na buong akala naman siguro ng China nilalabanan sila. 'Di ba? Pero syempre yung kakulitan ng China, dapat naman natin ipaglaban naman kung ano yung atin. 'Di ba? Pero kailangan muna tayo meron tayong sapat na pag-iisip, no? May sapat tayong pag-iisip. Tingnan muna natin, ano ba, isipin muna natin, kaya ba natin pasukin 'to? Hanggang saan ba tayo sasamahan ng mga kasama natin dito? 'Di ba? Wala bang madadamay ng mga inosenteng tao dito? Paano yung bansa namin pag ganito? Ayan ang problema. From hating his 9 to 5, struggling at his 9 to 5, to starting an Instagram account about something he was... Ayan po. Wag na nating, gaya nga ng sabi ko dito, ang bottom line ay gutom. Hindi ko na pakikialaman ko ang tawag nyo dyan, secret agreement, gentleman's agreement, new model, etc. etc. Bahala na kayo, puro kayo conference, puro kayo biyahe, kung ano-anong pinaggagawa ninyo. Ang asikasuhin ninyo, yung mangingisda ba natin, busog o gutom? Yun ang tanong doon. Ang dami ninyong alam eh. Nagkakanya-kanya tayo. Sino ba importante rito? Yung kai-English ninyo? O yung sikmura ng magsasaka? Pambihira nangyayari sa ating bansa, oh. On behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives. Sino bang bansa mahilig sa ganyan? Sino kayang bansa mahilig sa ganyan? Ewan ko na lang. Attempting to enforce the illegal arbitration award and confusing right with wrong. A certain country, emboldened by outside powers. Certain country, ha? Inu-impluensyahan ng bansang galing sa labas. Sino kaya yan? Sino kayang pinaparinggan dito? At ito po hindi natin kinakampihan, uulitin ko. Kasi papasukin na naman tayo ng mga lintik na mga bashers na hindi nakakaintindi. Inuuto lang kayo kasi ganyan ang gusto nilang optics, ganyan ang gusto nilang narrative. China Duterte. Huwag tayong papauto. Bakit ba tuwang-tuwa kayo pag kayo ay inuuto ng mga ganyang balita? Hindi po yun ang usapin dito. Ang usapin,
Sino ba talaga? Bakit tayo nagka-problema ng dyan sa China na dati naman ay wala tayong problema, na dati naman ay nakakapangisda tayo? Sino bang nanguuto? Kaya nga hindi ko kailangan ng pagalingan ninyo at patalinuhan ninyo eh. Ulitin ko po. Ang issue rito, gawan nyo ng paraan, makapangisda ulit yung ating mga mangingisda. Yun ang importante ron. Bahala na kayo kung sinong matalino. Pero Kaya yun yung sinasabi ko eh. Kailangan isipin muna yung kapakanan ng mga tao. 'Di ba? Nandiyan, sige, ulitin ko, Pilipino, matatapang yan. Palaban yan. Pero bakit nung panahon ni FPRRD nga is nakakapangisda yung mga mangingisda noon? 'Di ba? Bakit hindi natin gawin? Kung anong paraan yung ginawa ni FPRRD noon, is pwede naman natin gawin ngayon. Na hindi naman natin ibinibigay kung ano talaga yung sa atin. 'Di ba? Syempre, bakit natin ibibigay yung parte ng bansa natin sa iba? Ano 'yon, Pasko? Ang swerte naman ng China doon, 'di ba? Ako ayoko din talaga sa mga ginagawa nila diyan sa dagat na 'yan na inaangkin nila o nang aangkin sila. Mali 'yun. 'Di ba? Pero kung isusuong natin sa hindi maganda yung mga kapakanan ng mga mamamayan, mamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga mangingisda natin na nakakapangisda naman nun, eh, mahirap yon, 'di ba? Bakit yung tactics nun hindi natin alamin? Hindi nyo alamin. 'Di ba? Baka may kulang na pag-uusap lang. 'Di ba? Mas maganda kung pag-usapan na lang maigi. Lahat naman nakukuha sa mabuting usapan eh. Hindi nakukuha sa puro patapangan lang. 'Di ba? Kung alam mong agrabyado ka, is magiging matapang ka pa rin, is alanganin ka nun. Hindi porket maraming bansa ang kumakampi sa atin, 'di ba? Is panatag na tayo. Sinasabi ko nga, kung tayo ba bombahin o gerahin dito, kukunin ba tayo ng mga bansa na 'yan? Ang buhay ba natin sa Pilipinas ay magiging buhay natin sa lugar nila? 'Di ba? Masusuportahan ba nila tayo hanggang sa huli? Okay, sige, lumaban tayo, walang problema. Kung tayo hindi nila iiwanan hanggang sa huli, kung meron silang ipinapangako kung meron silang gagawin naman para sa atin, kung sakaling lumalay ang problema na yan. 'Di ba? Kawawa din naman kasi yung mga mangingisda natin. Baka pwede pang mapag-usapan yan. 'Di ba? Para makapangisda sila. Kasi kung talagang may problema yung China sa atin, nung panahon pa ni Tatay Digong talaga, is bumabanat na yung mga yan. O nakita natin, bumabanat. Pero hinilot yun eh. Nakipag-usap siya dyan eh. May pinag-usapan sila dyan eh, no? Kumalma yung China eh. O, sabihin na naman ng iba eh, paano pinag-usapan? Binibigay siguro yung yung dagat sa China, may pinangako. Kaya nga sasabihin ko, hindi naman siguro pasusuportahan pa ni FPRRD si BP Inday Sara kay PBBM bilang Vice President kung merong usapang ganun. Kasi kung may usapang ganun, mabibisto yun ni PBBM ng bagong administrasyon. 'Di ba? Eh di dapat si VP Sara na lang. O ginamitan na lang ng power ni FPRRD nun para manalo si VP Sarang presidente. At hindi niya na inano yung mga Marcos, hindi na nila tinulungan. O, 'di ba? Kung meron talagang pag-iisip na ganun sa FPRRD na binigay niya yung West Philippine Sea o may ibibigay siya kasi anomalya yan eh. 'Di ba? Magkakaroon ng hindi magandang usapan yan. O, pero pinabayaan niya pa rin o ganun. Eh di ibig sabihin, wala siyang binibigay. 'Di ba? Bakit hindi na lang hulihin kung ano yung ginawa niya? Kung bakit nakakapangisda yung mga mangingisda natin nun? Bakit hindi natin hulihin yung kiliti na ginawa ng pangingiliti ni FPRRD nun? Anong sasabihin nyo dyan kung ano-anong paikot-ikot nyo? But at the end of the day, hindi makapangisda yung ating mangingisda. May problema kayo. Hindi nyo ginawa yung dapat ninyong gawin. Na dati naman na hindi natin problema. Gusto minsan itong China, makulit din minsan talaga. Ewan ko ba dyan? Laki na ng bansa nyo, nangangurakot pa kayo ng bansa. Have broken bilateral agreements and its own promises, made premeditated provocations, and created false scenario to mislead the public. Creating false scenario, misleading the public. Alam mo, yan na po nangyayari ngayon eh. Mini-mislead.
ang publiko. Sino kaya yan? Sino? Sino mga nagpapakalat ng fake news? Pinaiinit. Ito gusto kong pakinggan ninyo ha. Ito po ay hindi ako'y kampi sa kanya, hindi ako galit sa kanya, pero gusto kong marinig ninyo yung kanyang punto. Parang kinunan ba na yung mga police staff natin, yung organization ko naman. Well, nabasa ko lang din sa pahayagan yan, pero bina-verify pa rin yata hanggang ngayon kung ano eksakto ang ginawa. Sa dulo, ang importante, huwag natin bitiwan ang ating pagmamayari, soberenya at kapangyarihan sa mga islang yan at karagatang yan. Tama yun, may punto. May punto si Chis doon. Huwag natin bitiwan kung ano ang mga pag-aari natin. Ipaglaban natin yan. Pero paano natin ipaglalaban nang walang napapahamak na kahit sino? 'Di ba? Pinaglaban naman ng FPRRD noon yan nang walang napapahamak kahit sino. Bakit hindi natin gawin ngayon? Ako hindi ako pro-China. Ayoko sa ginagawa nila. Pero meron akong mga gamit na made in China. Kayo din naman mga katunay. Wow, huwag kayong magsisinungaling, ha? Sa 100%, 80% ang gumagamit ng made in China. Sa totoo lang. Sa isang banda, tama si Chis Escudero. Wag natin bitawan yung karapatan natin dyan. Tama. Pero, subalit naniniwala pa rin ako na ang paraan ay dialogo at pakikipag-usap. Yun! At hindi pa rin dapat humantong sa puntong magkakaputukan o sisiglaban digmaan. Yun. Yun ang pinupunto natin doon. Na wag na tayong hahantong sa ganon. Dahil kawawa ang taong bayan, isipin natin hindi natin kaya yan. 'Di ba? Ang Pilipino, uulitin ko, matapang. Pero ang gamit ba natin ay makakatapat sa China? Kung sakasakali ang hukbo natin, matatapang yan. Ang mga kasunduluhan natin, mga Navy, mga Marines, na kayang-kaya nilang makipaglaban dyan. Pero, hanggang saan? Hanggang kailan? Diba? At ganun ba kalalakas ang magiging gamit nila? Okay sana kung talagang malakas tayo. Katulad tayo ng Amerika, malalakas ang gamit, pwede tayo makipagsagupaan. Na hindi na natin kailangan ng tulong na ibang bansa. Ngayon, tutulungan nila tayo. Ang tanong, hanggang saan nila tayo tutulungan? Hanggang kailan? O kung matapos man to, natulungan nila tayo, ano ang magiging kapalit? Diba? Bakit hindi na lang natin gawin sa pagdialogo, sa magandang usapan, kung ano ba talaga ang hinanakit ng China sa atin, kung ano ba talaga ang gusto nila. Pero kapag sinasabi nila, gusto namin kunin niya, ay wag. Pwede naman nating ibahin ang usapan, pwede nating baliin yan. No, pwede na lang sabihin, baka gusto nyo, yung bigyan na lang namin kayo ng saging. Meron kami dito, marami. Di ba? Masasarap ang saging sa... Kasi kayo, mahilig kayo kumain ng insekto. Meron kami mga... Hilig sila kumain ng mga insekto, ewan ko ba? Ang punto niya rito, hindi natin kailangan bitawan yan, pero hindi tayo pwedeng makipaggera. Yes. Dapat ang bottom line makipag-usap kayo. Alam mo sa tingin ko palagay ko ay ang ating administrasyon ay may kakulangan sa dialogo. Parang hindi sila marunong makipag-usap. Bakit? Uulitin ko, bakit hindi natin problema before? Ngayon problema natin. Kailangan kasi PBBM Chinesein mo din sila siguro. Matalino naman ang presidente natin, kayang-kaya niya kahit anong dialogue. 'Di ba? Anong gusto ninyong palabasin? Para lang mapanindigan nyo na ang Duterte ay pro-China? Hayaan na natin malagay sa alanganin yung mga mangingisda para maidikit lang natin ang Duterte sa China. Hayaan na natin gutom yung mga mangingisda, hindi sila makapangisda dyan. Nagaya naman dati nakakapangisda sila noong panahon ni Duterte. Basta lang maidikit ang China sa Duterte. Para lang mapasama ang imahe ni BP Sara at siya ay hindi makatakbo sa 2028 at siya ay hindi manalo sa 2028 para siraan lang ang mga Duterte. Kailangan siraan ng China. China ba talaga ang kaaway dito? Kasi ang mangyayari na ibibintang sa kanila kaya nagkakaganyan ng China, ganyan. Dahil sa ginawa ng mga Duterte. Ano ba? May pinangako sila, ganyan, ibibigay yung West Philippine Sea, ganyan. O kaya nagkakaganyan yung China, yung Duterte, yun ang ibinabato sa mga Duterte. 'Di ba? Yung pangako na yun. Ako naman, tatanungin, di may pangako si FPRRD doon. Hindi dapat pinatakbo niya na si BP Sara para natupad yung pangako na yun. Di ba? Bakit sabihin, ba't pahihirapan pa ni FPRRD na mag-vice president si BP Sara? Di ba? Di sana hindi na. Siyempre, para kahit paano may laban silang dalawa ni PBBM ng panahon na yun.
Mali, makachamba si Bibi Sara, biglang manalo. O sasabihin naman ng iba, kaya nga gustong impeach si PBBM, ganito, parang kaya kinakasuhan sa mga PIDEA leaks eh. Ay, Diyos ko naman, Mariusip. Mariusip naman. Hindi naman tanga ang mga Duterte, hindi naman tanga si BP Sara para mag-vice president pa siya kung sila'y galit talaga sa mga Marcos. Diba? Bakit magba-vice president ka pa kung galit ka sa mga Marcos? Kung plano mo silang pabagsakin, bakit mo pa susuportahan? Di dapat bumukod ka na lang. Hindi parang sinabi nila, plastic ang mga Duterte, ganun. Si Sara Duterte, may na-plastic na si PBM, Mariusip naman. Ano mang gusto nating solusyon? Yung makaupo sila sa 2028 o yung gutom ng mga Pilipino? Kayo po ang mamili. Yun ang importante sa kanila, makaupo sa 2028. Kaya ganyan na nangyayari. Pero kung hindi sa kanila importante yon, yung mga problema na yan, pati yung problema ng mga Pilipino ngayon, masosolve yan. Ang problema kung talagang gusto mo ng kapangyarihan, kailangan talaga may taong mai-involve dyan na mapapabagsak mo. Di ba? Doon ka magiging busy. Kasi yun ang magiging tinik sa lalamunan mo kapag ikaw itatakbo sa mataas na posisyon sa susunod. Ganun na nangyayari. Diba? Hindi na masyadong maintindi kung anong tunay na problema sa atin. Hindi na mairesolba. Pati sa manunood ng replay, lagay nyo. Ano bang gusto natin? Kasi tatandaan natin, bawat galaw natin, meron tayong motibo. Ano gusto natin? Anong dulo nito? Anong gusto nating maabot? Bakit tayo nakikipag-away sa China? Dahil ba, hinawakan ng Amerika ang mangilang-ilang politiko natin? Tapos makikipag-away na tayo sa China? Bakit away nila kasali tayo? Sino nagsasuffer directly? Mangingisda. Sila, hindi naman sila maapektuhan, malayo sila dyan. Diba? Layo ng Amerika sa China. No, hindi para magpangbuno sila diyan. Ang kawawa tayo ang maiipit pag dito sila nagpangkana eh. Puro tayo yabang, puro tayo away, puro tayo paninindigan, puro tayo speech, puro tayo preskon. Sila gutom. Mangingisda gutom. O sabi dito may kasunduan kasi. Kasi hindi alam mo problema nila, hindi sila marunong makipag-usap. Nagpapauto tayo sa Amerika eh. Bakit? Dahil may kaso? Hindi, nagtatanong lang. Pagitan ng bansa natin at ng bansang China at ibang bansa pa. Ano yung level ng dialogue? Kasi Ang tanong, anong level ba dapat ng dialogue? May level pa ba ang dialogue? O sige, anong sagot ni Senator Chis? Anumang uri ng dialogue, mataas man o mababa, sa pagitan man ng foreign affairs o hindi, sa pagitan man ng back-channeling talks o sa ating mga ambassador o special envoys o rektang itatalaga ng Pangulo. Tatama yung sagot niya. Ano bang level na dialogue dapat? Yun ang tanong eh. Ang sagot niya, ang ganda. Mataas man na level na dialogue o hindi. Kahit ano. Kung ako sasagot, ang sagot ko ganito. Tama yung sagot ni Senator Chis, pero parang ganito. Kahit anong klaseng dialogo, basta makapangisda tayo. Tapos ang usapan. Diba? Bakit tayo kakampi sa Amerika tapos ang magsasaper mga Pilipino? Dahil kakakampi natin, kasasali natin dyan sa away ng Amerika at China, ang magsasaper mangingisda. Yan lang ang dialogo dyan. Do your best. Makapangisda ang ating mga mangingisda. Kung hindi, puro lang kayo preskon. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitaan ng Bayan TV at syempre yung boses na yon na nagbula kay Coach Oli na binigyan natin ng reaksyon. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Ayan mga alam ko sabihin ako, mga pro-China kayo doon. Mariusip po. Alam nyo, lahat tayo pro-China. Alam nyo kung bakit? Hanggat may nakikita tayo sa bahay natin na made in China, pro-China tayong lahat. Joke. Ayan. Mga katunay, comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.